Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron tayong bagong kukumentuhan ulit, ang dating Pangulong Duterte at ang ating Vice President. Sila po yung nagsalita noong nakaraang rally, di ba? Pero hindi natanggap ng Senadora Risa Hontiveros yung mga pahayag ng Pangulong Duterte at ni Vice President Duterte, ni Sara. Bumuelta po at binakbakan din po ang ating dating Pangulo na Rodrigo at ang Vice President po natin. Bago po natin pakinggan ang banat at buwelta ni Senadora na parang sabi nila naging Chief Justice ng Senado, magpapasalamat muna si Kamanong. Thank you po sa mga, siyempre, nakakagusto po ng ating malit na channel sa YouTube, Tambayang Makabayan, at ganun din po sa TikTok, Tambayang Makabayan, sa mga komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang sinasabi nilang di umanong Chief Justice ng Senado na si Senadora Risa Hontiveros sa kanyang mga buwelta sa mag-ama na Duterte. Ito po, pakinggan po natin. Ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa prayer rally ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Gayunman, hindi anya ito makaapekto sa kanilang investigasyon. Ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakasiseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Sana yung effort nilang dalawa binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pagbubuli sa China. Bumuelta rin ito sa naging paratang ng Vice Presidente na nagiging trial by publicity na umano ang investigasyon kay Kibuloy. Wala pong trial by publicity kay Kibuloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. June, sa ngayon, wala pang pinal na schedule para sa susunod ng pagdinig na Senate Committee on Women. Pero ayon kay Senator Hontiveros, sa oras sa Yan po, na mismo galing sa bibig ng Senadora na wala sa kanya ang desisyon. Yung justice ni Pastor Kibuloy, di ba? Wala sa kanya, nasa labas ng Kamara, nasa labas ng Senado ang desisyon kung si Pastor Kibuloy ay talagang makasalanan at misala. Di ba? Mismong sa bibig ni sabi nilang Chief Justice ng Senado na si Risa Hontiveros, di ba? Nahuhuli sa bibig. Talagang hindi yun ang tamang proper forum, yung Senado, para do sa mga issue na binabato kay Pastor Kibuloy. Yun po ay sa korte. Di ba? Yun po, lumalabas sa bibig mismo ni Senadora na parang di umano nagwawaldas lang sila ng pera sa Senado pagka ganun. Dahil hindi rin yun ang tamang proper forum, di ba? Dahil napakagaling sumagot ng BP Sara. Kaya nahuli sa bibig ang Senadora Risa Hontiveros, di ba? Dahil ang BP at ang dating Pangulo isang abogado. Alam nila kung saan dapat sagutin ang mga kibibigat na paratang. Di ba? Lalo sa mga rape. Meron pang mga minor. At napakarami pang sinasabing hindi rin pinasusweldo ng tama. Di ba? Yan po'y usapin sa labor. Di ba? Ito po, rape. Yan po isa hukuman pinag-uusapan. Hindi sa Senado. Di ba? Ano sabi ni Vice President Sara Duterte? Di ba? Yung ginagawa nila sa Senado. Di ba? Yung mga sinasabing mga witnesses na hindi man lang naka-cross-examination yon, na hindi man lang naipapakita mga muka. Di ba? Tapos sasabihin ni Senadora Risa Hontiveros na sagutin sa Senado yung mga paratang, di ba? Yung mga mabibigat na paratang na parang hinusgahan mo na yung si Kibuloy. Di ba? Talagang ginagamit lang ni Senadora Risa Hontiveros sa walang katuturan ang pera ng bayan, niwawaldas di umano, para lang sa mga hindi naman pala doon ang tamang proper forum. At yung palang ginagawa nila hindi rin pala makakatulong sa kaso ni Kibuloy. Dahil yung justice na sinasabi ni Pastor Kibuloy, hindi naman manggagaling sa Senado. Doon pa rin huhusgahan sa korte, mga katambay. Mismong, di ba, narinig natin sa bibig mismo na Senadora Risa Hontiveros.
di ba? Ang magdidesisyon sa labas ng Senado, ang desisyon ni Kibuloy. Pero doon, ilang buwan mo nang binabakbakan at gusto mo mag-hearing ng mag-hearing doon. Pero sa totoo pala, hindi rin doon magmumula ang desisyon kung nagkasala si Kibuloy. Meron din tamang venue ang korte. Di ba? Hindi ba tayo nagtataka, mga katama? Hindi ba natin kukwestiyonin ang ginagawa ni Risa Hontiveros, ni Senadora? Nagwawaldas ng pera, isang damukal na media, isang damukal na hearing, milyon-milyon po ang lumalabas sa pondo ng bayan dahil sa mga hindi rin pala makakapagbigay ng tamang desisyon ng Senado sa kaso ni Kibuloy. Korte pa rin ang aasahan na magdidesisyon. Grabe, no? Kaya bibilib tayo, magiging amazed tayo sa mga Duterte, di ba? Tagal-tagal na yumayaw-yaw sa media ni Risa Hontiveros, ni Senadora. Isang beses lang nagsalita sa media ang Sara Duterte, di ba? Na hindi yan tamang proper forum ang Senado, di ba? Naglulustay ka lang diyan. Walang saysay ang ginagawang investigasyon ng Senado sa kaso ni Pastor Kibuloy. Di ba? Ano nangyari? Shoot sa balde. Shoot sa balde si Senadora Risa Hontiveros. Totoo siya. Dahil siya mismo inamin niya na hindi yun ang tamang desisyon. Meron pang magdidesisyon sa labas ng Senado. Di ba? Kaya nakakabilib po ang mga Duterte. Bibihira mong magsalita. Pero pag nagsalita, malalim. At talagang nasa batas ang kanilang sinasabi. Di ba? Napakaraming ang binibintang sa Pastor Kibuloy na talagang kung tutuusin kung may bitay sa Pilipinas, sa Senado, hinusgahan na ng bitay yon kung may bitay. Di ba? Pero hindi pa rin matutupad kasi hindi naman doon ang tamang desisyon sa Senado kung ikaw ay nagkasala. Di ba? Kung ikaw talaga ay kriminal. Di ba? Kaya may karapatan talaga si Pastor Kibuloy na hindi umatin sa Senado dahil mismong si Senadora na nagsabi na hindi sila ang tamang forum o hindi sila ang tamang puntahan ng mga ganitong kaso at hindi sila ang dapat magbigay ng desisyon kung ikaw ay nagkasala, may tama sa labas ng Senado, di ba? Kaya hindi natin masisisi si Pastor Kibuloy na hindi siputin yan di ba? Ang Senado di umano. Dahil may magagaling na abogado si Kibuloy at isa na rin yung kanyang kaibigan na dating Pangulo na isang napakagaling na presidente, napakagaling na abogado at napakagaling na naging huwes ng ating bansa. Alam ang mga batas at sinisikil ng mga senador at ng Kamara ang kalayaan ni Kibuloy na magpahayag sa ating bansa. Wala na yung freedom of speech at freedom of expression ngayon sa ating bansa. Kinikitil na. Pati yung istasyon ng Kibuloy, kasama na sa kinikitil na doon nagpapahayag, lalo sa mga makalimang grupo na binubunyag ng istasyon at yung mga anomalya ng mga politiko, lalo na mga issue sa Kamara at Senado, di ba? Diyan natin nalaman lahat yan. Sa pangunguna ni Sasot Rogandos, di ba? Yung mga extra nilang pondo at yung mga budget nila na hindi po pwede i-audit ng COA, walang resibo, di ba? Ang mga senador at ang mga congressman na for how many long years gumawa ng sariling batas si dating senador Ping Lacson para lang maprotektahan yung pondo nila na hindi magalaw at hindi masilip ng COA. Pipirmahan lang po nila. Di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, open the book. Pero never sinagot po na i-open ang book. Wala. Iniiba nila issue. Saan nila binakbakan para sila maging malinis? Siraan ng mga Duterte. Kasama na si Kibuloy. Yung kanilang maanumalya, tinabunan na ng issue ni Kibuloy at ng mga Duterte. Di ba? Kaya alam natin yon. Hindi natin makakalimutan yung expose ni Sasot Rogandos. Mismo, mayroong ebidensya yon dahil doon mismo nakuha sa record ng Senado yung mga expose ni Sas na nakuha rin ng media ng SB9, di ba? May resibo po yun at may papel na kontrata po yun, di ba? Nasa website po yun ng Senado at ng Kamara, di ba? Kaya mahirap nilang pasinungalingan yun. Pero, ang malalaking media, bulag, nakatakip ang mata
at nakatakip ang tenga, walang naririnig sa mga malaking korupsyon ng ating bansa. Dahil nga sabi nila, di umano, meron daw therapy na umiikot ngayon sa ating bansa. Napakalalaki daw therapy para ikaw ay maging bingi at maging bulag sa katotohanan. Yan po mga katambay, ang komento ni Kamano kung paano nahuli sa sariling bibig ang Senadora Risa Hontiveros na walang kwenta ang ginagawa niyang pag-iimbestiga dahil hindi yun ang tamang magdidesisyon. Nasa labas pa rin ng Senado. Nahuli siya sa isang salita ng ating Vice President, shoot sa balde. Di ba? Waldas lang ang ginagawa di umano ng Senadora. Umamin, di ba? Nahuhuli sa sariling bibig, di ba? Yan po ang komento ni Kamanong sa Senadora na nahuli sa sariling bibig. Paalam po mga katambay. Siyempre po, tiis-tiis lang tayo. May pag-asa pa tayong makabangon muli. Meron pang isang Duterte na darating sa ating bansa. Tiis-tiis lang po. May pag-asa pa tayong makabangon. Yun lang po. At ingatan nawa. Paalam po. Bye-bye.